upon interviewing two parents whose children have intellectual disabilities, we have already read the result, which is their response. And the first question is, how did you come to learn about inclusive education? So, parent number one, her child is currently enrolled in General Luna Central Elementary School, na nung una ay enrolled sa special education ng General Luna Central Elementary School, ngayon ay grade 3 na siya, ay enrolled na siya ngayon sa isang inclusive education o sa mismong normal classroom. So, her answer in the question, how did you come to learn about inclusive education is, in English ko na po, pero Tagalog po yung sagot niya. After a SPED teacher have advised me that my child is development and upon observing her, she can say that my daughter could be placed in a normal classroom, which can be called as an inclusive classroom which offers inclusive education since it was open to students who can and are willing to be immersed in a type of a classroom like this. So, nalaman po daw niya na yung anak niya ay pwede nalaman niya na meron tinatawag na inclusive education or inclusive classroom nung malaman niya na yung anak niya kahit merong konting intellectual disability ay pwede na palang sa normal classroom na lang pumasok. Kasi yung anak po niya ay medyo kumpara sa mga kaedad niya, ay medyo mabagal pong pumick up or mabagal matuto yung anak niya. Aside from that is sobrang tahimik talaga yung bata to the point na kapag tinatanong siya ng SPED teacher niya before ay parang hindi niya kayang sumagot agad-agad dahil nga medyo nahihirapan siya. And of course, pag di siya sumasagot, hindi ma-assess ng teacher if may learning ba yung bata o wala. And of course, also, bago siya ipinasok or na-enroll sa SPED, is nakapasok muna siya sa normal classroom din. Which yung normal classroom ay parang, yung teacher dun sa normal classroom is in-advise naman si nanay na dali na sa SPED or dun ay enroll sa SPED kasi mas mabibigyan daw ng atensyon or mas matuturuan yung bata dun ng mas maayos at may bibigay yung needs ng bata. Which apparently, habang tumatagal dun sa mismong SPED teacher as per the nanay na nakausap ko, ay na-obserba naman daw nung teacher na compare naman dun sa mga kasama niya sa SPED, mas mabilis naman daw na matuto yung bata. Parang kaya naman daw kasi sinubukan din ng teacher na bigyan ng normal activity yung bata kung saan hindi ganun parang masasabing madali, which is kaya naman gawin ng bata. Kaya in-advise siya dun sa nanay na nanay, immerse muna po ulit natin yung anak niyo sa normal classroom kasi baka naman po na-late lang yung development niya nung una, kaya po in-advise siya na dalhin dito sa SPED or dito i-enroll sa SPED. Ngayon ay grade 2, sinabi yun ng teacher na grade 2, pinalipat ng SPED teacher yung estudyante, yung bata, sa isang normal classroom which has an inclusive education niya kasi open siya sa mga iba't ibang uri ng bata, normal man to or may kaunting disability, ay dun, grade 3 na siya ngayon pero nasa isang normal classroom pa din siya. So dun na laman ng nanay na may kaunti mang pagkabagal yung anak na sa pagkatuto ay pwede naman pala na sa isang inclusive classroom ipasok yung anak niya. So, ang sagot naman niya doon sa pangalong tanong, which is how did inclusive education help your child, is my child may not be as fast learner and developing as the other children in her age and even her classmate. I would say that she's adapting to the normal environment in a normal class, the normal environment a normal classroom would have. So, oh yes. So sinabi nung nanay na ang nakita naman daw niya na naging tulong nung pag-immerse ng bata ulit sa isang normal classroom or sa pagkaka-immerse sa isang inclusive classroom is nakita niya na nakaka-adapt na yung bata. Which is nung una, nung grade 1 pa lang yung bata is hindi nga, kumbaga parang yung teacher niya nung grade 1 is in-advise siya na mag-SPED kasi nga nakikita na hindi talaga kaya nung bata na mag-keep up dun sa mga kaklase niya dun sa normal classroom, which is kaya nga siya napunta sa SPED. Na kung saan naman, na-observe naman ng SPED teacher na kaya naman ng bata, kaya nga na-immersed uli siya at in-enroll siya sa isang normal classroom. Kung saan naman, sa pagkaka-immerse niya sa normal classroom nung grade 2 na siya, nakitaan siya ng development mismo na rin ng nanay. Nakaka-adapt naman yung anak niya. Tapos unti-unti nga na nag-i-improve pa yung bata kung saan natuloy-tuloy na hanggang ngayon grade 3 na siya ay kaya na ng bata at nakita niya na nakaka-adapt yung bata sa normal classroom na hindi na niya kailangan ng special treatment na meron dun sa special education or sa special education classroom dahil kaya naman pala ng bata. So, the question number 3 is, what do you think would your child have missed if not enrolled to an inclusive education? So, yung sagot po niya, ito siya sa English. She may have missed the opportunity to grow and reach her full potential. It may not be the same achievement as her classmates without disability. At least she is trying and being
And being immersed in an inclusive classroom allows her to be motivated to do more in order to keep up with her classmates. So ito yung isa sa mga naobserbahan niya kung bakit nasabi niya nakaka-adapt na yung anak niya dun sa environment na meron yung normal classroom. Kasi napansin niya na mas motibado yung anak niya na matuto. Na halimbawa, yung anak niya mismo nagtatanong sa kanya minsan na, Mama, tulungan mo naman ako dito kasi medyo hindi ko po ito naintindihan kanina. Ay, siguro yung bata nahiya din magsabi sa teacher niya or naintindihan naman niya kaso lang ay gusto pa niya mas maintindihan. Nagtatanong siya sa nanay niya. Which is yun yung isa sa naobserbahan ng nanay na improvement ng anak niya kasi motivated na yung bata na mas matuto pa. Alam naman or medyo aware din siguro yung bata na hindi siya kasing bilis mag-keep up tuto ng mga kaklase niya pero ginagawa niya lahat ng paraan. And as well, nabanggit din sa akin nung nanay na during the first week and the following week nung anak niya nung ma-immerse po ulit nung grade 2 siya sa normal classroom ay iba yung activity na inipo-provide ni teacher kumpara dun sa mga normal na bata na walang disability. Kumbaga, meron kaunting supporting activity para dun sa bata may kaunting intellectual disability kasi nga medyo hindi siya ganun kabilis. So, more on, mas madadali yung activity ng bata. Pero sinisigurado din naman daw ng teacher na na-achieve kung ano yung dapat learning na makuha ng bata. At isa pa dun is, nung una daw, parang tinatry pa ng teacher na maging yung mga ibibigay niya activity is hindi more on sulat-sulat o yung ginagamitan lang ng kumbaga application. Minsan bibigay siya ng activity tapos yung bata is sila nagwa one-on-one para ma-support niya or kahit pa paano ay ma-guide niya yung bata dun sa gagawin. And yun, so nakatulong din siguro yung assistance ng teacher dun sa bata para mas madali na sa kanya mas madali sa kanya makisabay dun sa mga kaklase niya. So the fourth question is, what advice can you give to other parents with children with disabilities, especially those with intellectual disability, in terms of enrolling their children to inclusive education? So, ito po yung sagot na nanay in English. Consistently communicate with the teacher and try asking them questions about your child's developments. Itong tinutukan ng teacher na to na consistent mo daw na makipag-communicate is yung SPED teacher. Although they are also constantly informing us, parents, about our child performance in class, ay kailangan mo pa din daw magtanong so that your child could have the opportunity to learn in an inclusive classroom or a normal classroom given the fact that my child needs more adjustments than the rest of her classmates. So, yung advice mismo ng nanay is, katulad sa mga nanay na nasa SPED education, naka-enroll yung mga anak ninyo, is try nyo makipag-communicate at alamin sa SPED teacher kung ano yung mga observation niya na maaaring makakatulong din para magkaroon kayo ng kaunting kaalaman about inclusive education or kung pwede din yung anak ninyo ay enroll sa inclusive education or inclusive classroom. Na sabi nga niya, hindi man kasing bilis o hindi man ganun kagaling yung anak niya agad-agad kumpara sa mga classmate niya, at least she is trying and she was given the opportunity to reach her full potential na makipagsabayan sa mga normal na bata kahit may ganun siya. Kahit may ganun siyang disability or kaunting problema. So, the second parent naman po, which is from Olong Tao naman, ito ay dati naming kapitbahay. Hindi ko na lang po i-drop yung name kasi for their confidentiality na din. Ay ang anak niya po ay, nung kapitbahay ko pa siya, hindi pa siya nag-aaral, though dapat nag-i-school na siya, which is 5 years old na yung bata, dapat nag-kindergarten na siya or daycare, ay hindi nila pinapasok kasi yung bata ay hiyain. Tapos, mahirapan yung bata makipag-socialize or makipag-social interaction. Lagi nga siya nasa likod ng nanay niya kapag halimbawa may mga tao lalapit, lagi siya tatago sa likod ng nanay niya. Tapos, ang unang-una ko kasi napansin dun sa bata niya, 4 years old pa lang siya. 4 years old pa lang siya, napansin ko na medyo meron hindi normal sa kanya kasi 4 years old na siya, hindi pa po siya maalam magsalita. Yung nakaka-create siya ng tunog, tapos yung, alam mo yung para siyang umiigit, yung tunog lang ng boses niya, tapos di siya nakaka-create ng buong salita. Yung ma'am, tapos ay, pag-iiyak, ganun lang, as in di siya nagsasalita, pero 4 years old na siya. Tapos yun nga, mailap siya sa tao, tapos medyo, kasama siya dun sa mga bata na pinaprovide ng center namin ng vitamins kasi medyo malnourished yung bata. So, dun sa question na how did you come to learn about inclusive education, ang sagot po ni Ate Yes, yung kapitbahay namin, in English is, I have learned about inclusive classroom or inclusive education when I go to Olong Tao Elementary School and ask them if I could enroll my child to their school. I've told them about her condition. Yun nga po, yung before, yung condition ng bata is hindi siya nakakainip talaga. As in 4 years old na medyo hirapan pa siya ngayon. Alam mo po yung parang yung dila niya, pakiramdam ko maikli, kaya hindi siya nakapag-produce. Pero sakto lang naman, hindi naman totally sabihin na yung dila ng bata talaga ay maikli.
siguro kulang lang ng oral development. Pero kinakausap naman nung nanay, based dun sa sabi ng nanay, kinakausap naman daw nila. Nabala na nga din daw siya nung malaman niya na yung anak niya is parang hindi nagde-develop agad yung oral skill ng bata or oral development ng bata. Though hindi niya agad mapatingnan kasi nga medyo financially unstable din sila. So sinabi niya yung condition ng anak niya. And then I've learned that they can accommodate my child after asking me some question and after talking to my child. So 7 years old na po yung bata nung enroll niya sa kindergarten. 7 or 8, something like that. O parang mag-8 na, pero 7 years old pa lang yung bata nung enroll niya sa kindergarten. Kasi hindi naman na po tayo pwede mag-enroll. Diretso kayo lang din naman sa kindergarten. Tapos, upon hearing her story is, parang nasabi naman niya na medyo nakakaimik naman na yung anak niya, though medyo utal-utal sa ibang word, tapos putol-putol, yun lang yung problema. 7 years old na, pero hindi pa rin siya tubig magsalita. Pero at least, kahit pa paano may konting development. Tapos yun na yung sinabi niya, dun sa teacher na nakausap niya, na dun nga niya nalaman na, ay kaya naman po pwede naman daw i-accommodate. Ma-accommodate naman yung bata. Kaya naman daw pong turuan. At yun nga, willing din yung teacher na tulungan yung bata para matuto at ma-immerse at makapag-enroll sa isang normal classroom. So, siguro, meron pa rin counting observation if kailangan ba talaga isa special education i-enroll yung bata. Pero nito lang po siya na-enroll. So, the question number 2, how did inclusive education help your child? Aside from we aren't a well-to-do family to access special education in private school and transportation and other fees it will include, it helps my daughter to access education despite of her late enrollment in school based on her age. She was given an opportunity to study despite of her condition, which the teacher said could be improved. And I can see how happy my daughter is and always excited to show me their works in school, and I can now see development from her, especially when socializing, because she doesn't grow up doing well in interacting with other people. So yun nga, nabanggit ko nga kanina. So yun yung naging tulong nung pag-immerse ng bata sa inclusive education, na yung bata kahit paano nagkaroon ng improvement, dahil siguro wala nung maipasok na niya yung anak niya sa school, kasi syempre siguro dahil nasa school namin mga kaklase, nakapag-create ng friends, nakakaroon ng kausap, may mga kasama na siya na kaedad niya, madali na para sa kanya kahit paano makipag-interact, at nakitaan naman nung nanay ng development yung bata, na dati tahimik lang, do tahimik pa din siya ngayon, pero nakikita niya na yung bata excited na uuwi, tapos sinasabi niya na, mama, gawa namin to, ganyan, yun, mga kinukwento sa kanya kung ano yung ginawa sa school. So, na-enjoy yung bata yung pag-aaral. Because she was enrolled in an inclusive school kung saan tanggap siya kahit ano pa man yung kondisyon niya, at nabibigyan sila ng equal or masabi natin pantay na karapatan at kakayahan na maka-access ng quality education, kahit pa may iba't iba silang differences, may mang sa klase na normal at meron mang katulad niya na may intellectual disability. So, in the third question, what do you think would your child have missed if not enrolled to an inclusive education? Ito po yung sagot niya. If I haven't tried enrolling her and let her experience learning in school, she might not be able to develop the improvements I've observed. She may still wasn't be able to talk straight with minimal difficulty in stuttering, as well as she can now enjoy socializing without hesitation and shyness. And I am looking forward for more improvement. So, kung hindi daw, sinasabi ng nanay, depende base sa aming interview ay, kung siguro hindi daw niya na-enroll yung anak niya, hindi niya sinubukan na i-enroll or kausapin yung teacher dun sa elementary school, ay siguro hanggang ngayon yung anak niya napapadin daw magsalita, maaaring hindi daw na-improve ng anak niya. Kasi, di ba, pumasok yung anak niya nang medyo nakakaimik na pero utal-utal, tigil-tigil. Napansin din daw niya na kahit paano may kaunti ng improvement. Siguro dahil nakakausap yung mga kaklase niya na ganun magsalita, so na-adapt na din siguro ng bata. Medyo nababawasan na daw yung paghihirap or nakikita niyang hirap ng bata sa pagsasalita, nabawasan na yon. And of course, nabawasan na din daw ng kaunti yung pagkakautal-utal ng bata. Doon meron pa, ilan, pero hindi na ganun masyado katulad ng dati. At nabawasan din yung pagiging shy niya. Pag tinatanong daw ng ibang tao, nakakasagot na. Especially kapag tungkol sa pag-aaral, yung tinatanong na, pasok ka na pala. Kamusta naman, ganyan. Ayun, nakakasagot na yung bata kahit paano. At yun nga, at sabi lang ng nanay ay inaasahan pa daw niya at wini-wish niya na magkaroon pa ng more improvement yung anak niya. Sa fourth question naman po, na what advice can you give to other parents with children with disabilities, especially those with intellectual disability, in terms of enrolling their children to inclusive education? So, ito po yung sagot ng nanay. Try consulting a school and try asking them about the condition of your child and if they can accommodate them. Because they can say if your child can be immersed in a normal classroom and are willing to help your child improve. Trust your child if you can see that they can.
and it isn't bad to try. So yun, kung ano yung ginawa niya, na nag-try lang siya magtanong, yun din yung in-advise niya. At gusto ko yung sinabi niya po na na magtiwala daw dun sa bata, lalo kung nakikita mo naman na kaya ng anak mo. Kasi wala naman daw masama na subukan. Kasi kung hindi naman daw kaya ng bata, yun pa yung sabi niya, ay sasabihin naman daw yun ng teacher kung hindi, magiging tapat naman daw, lalo kung hindi naman nila kaya. So after the interview that I've done, ay nakakuha po ako ng ilang takeaways and may reflections din naman ako regarding sa inclusive education after ko marinig yung mga sinabi ng nanay, and of course yung mga nakinig kong improvements and tulong dun sa bata after nilang ma-immerse sa isang inclusive classroom, kung saan yung isang bata dating nasa SPED education in-immerse ulit sa normal classroom, at yung isa naman is dahil nga medyo may difficulty yung bata, ay hindi agad na-enroll ng nanay and tinry niya na magtanong ngayon, at yun nga na-immerse yung bata sa isang normal classroom which promotes inclusive education. So ito po yung reflection na naisulat ko. Inclusive education lets all students, regardless of their particular differences, learn together in the same classroom to provide equal opportunities and fair treatment. I believe this very essence of inclusivity in the educational setting our children to grow without discrimination. And not enrolling the child to inclusive education is depriving a child with the opportunity to learn in a safe and nurturing academic environment. So, hindi dapat natin nililimit yung mga bata sa mga bagay at mga oportunidad na kaya naman nila sanang makuha at makamit. At nalaman ko din, base dun sa interview, dun sa dalawang nanay na kahit alam or aware sila na may ganun yung bata, is naniwala sila na kaya ng bata. So, kung kaya naman, try asking, try consulting. Kasi kung kaya ng bata na pumasok sa isang inclusive classroom na nagpo-provide ng exclusive education despite of their differences and different conditions, may disability man o wala, ay malalaman mo kung kaya ba ng bata. And of course, katulad ng mga nasabi kanina na nakatulong daw. So, ang inclusive education is mas nagpo-provide talaga siya ng more better opportunities dun sa bata. Kasi kahit pa paano ay binabawasan nun yung limit na kaya pa sana ng bata, pero dahil nga hindi siya sa isang inclusive classroom at hindi sa normal classroom na immerse yung bata, medyo nalilimitahan yung kapasidad ng bata, o nalilimitahan yung pwede natin subukan na kapasidad ng bata na kaya pala nila. And of course, doon naman po sa sasabihin nating papaano kapag ako na yung nandun sa inclusive classroom which promotes inclusive education, ay ano yung mga, as a future teacher ng inclusive classroom, ano yung mga sa tingin ko ay gagawin ko. Nakatulong kasi din dun sa mga bata, base din dun sa interview ko, na tinanong ko din kasi na sa paanong paraan naman nakatulong yung ganyan. Hindi kasi basta-basta na pagka-immerse mo dun sa bata sa isang inclusive classroom, ay ganun agad yung magiging achievement ng bata. Kung walang support ng teacher at hindi gumawa yung teacher ng paraan, paano makakasabay yung mga estudyanteng may special need or may disability or intellectual disability, ay hindi din naman agad-agad ganun yung magiging achievement ng bata. So, malaki yung ginagampanan ng teacher sa learnings ng bata dun sa isang inclusive classroom. And I think as a future teacher or future instructor in an inclusive classroom, I would say that I will make adjustments, and I will try to apply different approaches in my classroom to accommodate all the needs of my students given their differences. So, katulad na lang ng mga katulad ng bata na anak ng unang magulang na in-interview ko, ay nalaman niya na may supporting activity yung teacher, at meron din mga activity na sinusuportahan ng teacher yung bata. So, pwede ko din sigurong gawin yun. And also, dun sa isa sa mga naging lesson namin dito sa special education ngayong college, is may natutunan kasi ako about dun sa academic
pinagsasama yung academic and functional curriculum kung saan habang natututo yung bata using their cognitive skill or habang dinedevelop mo yun is ginagamitan mo sila ng functional curriculum kung saan kaya nilang i-apply yun, yung kumikilos sila or yung mga itinuturo mo ay alam mo na magagamit nila pagdating ng panahon na kapag batanda nila, ito bang itinuturo mo, yung matututunan ba nila dito ay magagamit nila pagdating ng panahon. Topic po namin yung mismo sa SPED. So, doon na i-apply ko siya na bukod sa yung teacher ay may suporta at binibigyan ng different approaches yung estudyante niya, ay pwede din nating i-apply yung academic and functional curriculum kung saan yung ibibigay natin dun sa bata, especially yung may mga disability, ay bukod, wala namang special treatment, equal mo sila lahat ititreat sa klase mo. Though, syempre, paano mo masasabing equal yun kung alam mo namang itong isang bata ay medyo may intellectual disability at itong iba mong estudyante ay normal lang. Hindi equal kung paano mo turuan yung isa or kung paano mo i-treat at bigyan ng activity yung isa is ganun din. Do pwede mo na yung activity doon is inclined din doon sa ibibigay mo dito pero hindi dapat katulad kasi nga iba yung need ng bata na kaya mo namang i-accommodate or kaya i-accommodate sa isang inclusive classroom. So yun yung tinatawag nating equity na pantay mo silang ititreat pero hindi porque sinabing pantay mo ititreat is pareho din yung ibibigay mo. Kasi kung hindi yung need ng estudyante mo, bakit yun ang ibibigay mo? So, yun po. Yun yung mga naging takeaways ko. And sa future educator in an inclusive classroom is ganun po yung magagawin ko. Longer patience, some adjustments, and try searching and try utilizing approaches na makakatulong dun sa pagkatuto ng mga batang hindi katulad ng mga estudyante kung normal habang nandun sila sa classroom ko. Because I know and I believe that upon learning their situations and conditions, I will be able to adjust and I will be able to promote inclusive education for all. Yun lamang po, and this is my video report regarding the parents' perspective about inclusive education.